Ba't kanila hinabol? Hindi ko po alam eh. Tapos ang sabi niya po, pulis ako, asan yung papel ng motor. Bumunot ng baril yung angkas, pinaputokan ng 4 na beses. Hindi ko po napansin na lumabas din para yung kapatid ko. Pagdating ko pa lang sa bahay, sinundan po ako. Yung kapatid niyo pong tinamaan? Opo. Okay. Ang kaso po niyan, sir, is homicide and attempted homicide, sir. Sasagutin ko na po yung punerarya and then magbibigay po ako ng 50,000 cash para po tulong doon sa inyo. Bukod pa po doon sa pagsagot ka punerarya. Magandang araw po sa inyo. Unang-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay po sa pagkamatay po ni Sir John Francis. So, tatay, kamusta po kayo ngayon? Ito, masakit pa rin para sa akin. Walang mag-aakalang ganyan ang sasapitin niya. Dahil kung hindi siya nabaril, pumasok na sana siya ngayong araw na to. Kaya sobrang bigat sa damdamin ng at sa kalaking perwisyo ang ginawa nila sa akin. Kaya ang sama pa rin talaga ng ko na sa bigla niyang pagkawala. Dahil nangangarap talaga siya na pumasok para sa pangarap niya maging pulis. Grade 9 na sana ngayon. Sabi niya, siya sa PNP pag nakaano siya ng high school dahil requirements daw yun ng yun eh. Para kahit nag-aaral siya, nakapasok na siya doon sa PNP para pagkasunod makapag-pulis. Kamusta po kayo ngayon, nanay, matapos nga po itong nangyari sa anak niyo? Sa ngayon, hindi ko talaga tanggap. Hindi, kasi sa ngayon nga, kahit nandyan siya, minsan nabibigla ako, natatanong ko pa rin yung sumunod sa kanya kung saan siya. Kasi wala sa isip ko na nandyan siya eh. Wala talaga. Nakaano lang talaga yung isip ko na nag-aantay ako na bigla siyang papasok ng pintuan pagkagaling niya dyan lang sa mga kaibigan niya. Uuwi siya dito ng bahay. Kaya minsan sa labas pagka ay kahapon, nakatingin lang ako sa labas. Pagtingin ko dun sa kapatid niya, sumunod sa kanya, bigla kong naitanong na si Kulot. Kaya napatingin sila sa akin kasi wala talaga sa isip ko na ayan na siya ngayon. Na bukas makalawa, hindi ko na talaga siya makikita. Kaya masakit. Hindi ko talaga inasahan na mangyayari yung ganyan. Kamusta po ba siya bilang anak po sa inyo? Si John Francis, yun ang lagi kong nakakausap pag nasa kwarto kasi tumatabi sa akin yan pagka yung mga ganitong oras, mga 2:00, pagka hindi yan lalabas ng bahay. Nandyan lang yan kami sa kwarto, nakahiga. Yun. Yan ang sumasalubong sa akin pag lumarating ako eh. Sa lahat ng kapatid yan ang imayakap sa akin pag dating ko galing sa trabaho. Minsan binibiro pa na ng mga kapatid niya yun na plastic ka. Kaya ganun kasakit sa akin na mawala siya. Iba ang niya eh. Kaya pala ganun yun siya nang ganun. Maaga pala siyang mawala sa akin. Ano po yung mamimiss nyo kay Sir Francis? Pag
pagalitan mo, ngingitian ka lang, hindi siya nag-ano. Gaano po naapektuhan yung pamumuhay niyo po bilang pamilya? Matinding epekto sa amin to, matinding dahil kuminsan mag-iisip ka na magtrabaho ka ng may isip mo rin baka may darating na naman ganyan na parang may phobia sa ganyan ba. Safety pa ba kami ditong lugar na to o ano ba dapat? Parang pumapasok sa isip na ganun. Ganun din, hindi na ako mapanatag dahil yung mga taong dumadaan-daan dyan sa harap, hindi ko kakilala, hindi ko alam kung anong mga nasa isip nila. So, regarding naman po dito sa kaso, ano na po ba yung update po sa inyo nung PNP? Wala pa naman silang basta sinabi na kulong ng tao, nasampahan. Yun lang naman ang nila na dyan daw sa kulungan. So, wag po kayo mag-alala, sir, dahil tututukan naman po natin itong kaso nyo para ma-serve po yung justice dito po kay Sir John Francis. And pupunta rin po tayo ng police station para ma-assure natin na talagang nakakulong itong mga suspect, and at the same time po ay hindi naman po namin kayo papabayaan when it comes po sa kaso po. And regarding your security, sir, i-coordinate na rin namin po ito sa PNP Chief of Police po ng Rodriguez para safe po kayo ng family nyo. Opo. Anak, kung saan ka man ngayon, kung yung sa lakad mo kung saan ka man mapupunta, dumiretso ka lang, huwag ka nang lumingon sa amin dahil mabibigyan din ng hustisya ang pagkamatay mo. Huwag mo na kami intindihin dito. Maging para ang paglakbay mo hindi ka mahirapan. Huwag na siyang mag-alala sa akin. Lot, kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Huwag mo na kaming isipin, sumama ka na sa kay Ama sa taas at umupo ka sa kandungan niya. Si Sir Raffy po ay nakikiramay po sa pagkamatay po ng inyong anak na si Sir John Francis, at gaya nga po ng pinangako niya ay pinapaabot niya po itong 50,000 pesos po na tulong po para po sa pamilya niyo. And syempre po, bukod po dyan ay babayaran na rin po namin yung inyong mga balanse doon po sa funeraria para po wala na po kayong intindihin. Sakto po, 50,000. Si Raffy, maraming salamat din dito sa binigay mong pera na malaking tulong sa amin to na magagamit sa pag-asikaso kay John Francis. Maraming salamat po sa tulpo na napansin yung mga nangyari sa amin. Sana matulungan kami hanggang sa huli na para maano talaga yung hustisya para sa anak ko. Sir, paano at saan po ba nangyari yung insidente kung saan po nabaril ito pong inyong kapatid? Pumunta po ako sa Eastwood, kinuha ko po yung sahod ko. Tapos pagbalik ko po, napansin ko po na may sumusunod na sa akin dyan banda sa may elementary. Tapos yung naabutan po nila ako, tinanong na po ako ng driver, "Boy, taga saan ka?" Sabi ko, "Taga dyan lang po ako sa may tulay." Tapos nagsabi po siya na, "Pulis ako, asan yung papel mo?" Hinahanap niya po yung papel ng motor. Mga nakasibilyan po sila tapos lasing. Di ko po inisip na pulis siya. Inisip ko lang po kakarnapin ako o hold upin po. Kaya pinatakbo ko po ng mabilis yung motor hanggang dito sa bahay. Dito po kami nanggaling, tapos uminto na po ako dyan sa pinto. Tapos pag ginto ko po sa pinto, sila naman po uminto po dito. Kaya yung napansin ko pong bumubunot na ng baril yung angkas, doon ko na po inunahan ng pagubad ng helmet at pag-amba sa kanila ng pagbato. Kaya yung pag-amba ko po ng bato sa kanila ng helmet, napaabante po sila. Pag-abante po nila dito, sumunod pa po ako hanggang dito. Pag sunod ko po hanggang dito, nakahakbang pa po ako 2 beses, saka ko po nabato ng helmet. Pagbato ko po ng helmet, doon na rin po sila bumagsak agad. Dahil sa dulas din po ng daanan, tapos lasing pa po sila. Pagtayo po ng driver, doon na po bumunot ng baril, saka po ako pinaputokan ng 4 na beses. Doon na rin po ako tumakbo pabalik. Pagtakbo ko po pabalik, sumigaw na po ako sa harap ng bahay na wala na po lalabas, tatakbo na po ako. Tapos after 2 minutes po, bumalik ako sa loob.
Doon ko na po nalaman na may tama yung isa kong kapatid. So, nung time nung nabaril yung kapatid mo, saan nakapwesto po yung mga pulis? Andun pa po sa terminal, nakatayo pa po sila ng 2 minutes po bago umalis. Hindi ko po napansin kung nasan yung kapatid ko kasi di ko po nakita lumabas siya ng pinto at pumasok sa loob. Kaya wala po talaga akong idea kung paano siya natamaan. Saan mo na lang nakita yung kapatid mo? Saang eksaktong lugar po? Sa loob na din po ng bahay, nakaupo na po sa upuan. Doon ko na rin po nalaman na may tama siya. Nakita ko po marami na pong dugo sa sahig. Tapos tinutulungan na po siya ng mga kapatid ko at magulang ko. Noong time na yun, siya ay nag-aagaw buhay na. Opo. At paano po natapos po yung insidente dito sa lugar, sa bahay niyo? Pag alis po nila kasi may nasalubong din po sila agad mobile ng pulis eh. Ayun na din po yung naghatid sa kapatid ko hanggang Inares. Tapos bumalik din po yung naghatid sa kanila sa Inares dito para kuwanan po ako ng salaysay dun sa main office nila. Sir, ito po yung bayad po na 35,000 po para po sa balanse ng burol po, ng pamburol po ni Sir John Francis. Maraming salamat. Tama lang po. Maraming salamat po, ma'am. Ayun. Magandang araw po sa inyo, Colonel. So ngayon po ay nandito po kami sa inyong tanggapan para po sana humingi ng update po regarding po dito sa case po ni Sir John Francis na yun nga po na nabaril po ng isa pong pulis. Ang administrative case po laban sa isang suspect na pulis ay ito po ay umuusad na at ang may hawak po ay ang Provincial Internal Affairs Service ng PNP. At ang kasong kriminal naman po ay naisampa na ng ating prosecutor sa court. So anytime po pwede na po silang magkaroon ng hearing. So regarding po dito sa administrative case, ano po ba yung naisampa pong reklamo laban dito sa pulis? Opo, ang naisampa po sa kanya ay grave misconduct, 2 counts po. Sa criminal case po, ang pagkakaalam ko, ang naipile na kaso ay homicide and attempted homicide. Pero hindi po, subalit hindi pa po namin nakita kung ano po ang nakalagay sa resolution. Okay po. And ganun din po dito po sa kasamahan po ng pulis. Opo. Ang Umpads family po ay nakakasiguro na ang kapulisan, lalong-lalo na po ang Rodriguez Municipal Police Station sa pamumuno po ng iyong lingkod ay sisiguraduhin po namin na ang kanilang kaligtasan. And regarding po dito sa mga suspect po, Colonel, so ano po ba yung balita po sa kanila? Sila po ba ay nakalaya na or nandito pa rin po sa custody ng Rodriguez? Sa ngayon po sila ay kasalukuyan pa rin nakakulong sa Rodriguez Municipal Police Station Custodial Facility. Makakaasa po ang pamilya Umpad na wala po tayong binibigay na special treatment sa nasabing dalawang suspetsado po. Makakaasa po sila na ang PNP po ay 100% na tutulong sa kanila hanggat matapos po ang kaso. Okay lang po ba na makita po nila yung suspect para na rin sa assurance na talagang nakakulong? Opo. Ito po yung isa. Ito pong nakatalokbo. Yung po isa nandun. Yun. Again po, Colonel, thank you so much po. God bless po, God bless. Gusto ko sana siyang ma-confront. Tanungin kung bakit. Yun ang ano ko sa kanya. Bakit niya nagawa? Kaya hustisya talaga ang gusto kong makamtan.
niyo ang Panginoon? At sumayin. Anak, sana mabigyan ka talaga ng tamang justisya na para sa paggawa nila sa iyo ng ganyan. Napakababaw ng homicide na kinaso sa'yo. Sana mapakasuhan man lang at martir ang ginawa niya sa'yo. Hindi naman pwede hindi sinadya na hahabol sila eh. Ang daming perwisyong binigay na sa akin. Alam naman nila na hindi ako ganun at ako. Ba't nila ako ginawa ng ganun? Sana kung mayroon mang tataas sa opisyal na makakita ng ganito, dapat matulungan nila tungkol sa kaso sa anak ko. Sana huli na ito nagbuwis ng buhay yung anak ko dito sa karahasan ng ganyan. Naturingan pa naman silang pero ginawa nilang pamamaral diretso. Anak, sana ikaw ng pinakahuling bata na binaril na wala na sanang iba. Hindi basta-basta ang naramdaman na isang magulang na gaganunin lang. Ikaw, maraming masasamang tao dyan, Lord. Maraming masasamang tao, pero bakit ikaw? Si Ama na ang bahala sa'yo, yun ang sigaw mo. Ang din narinig ko sa mga mo. Bahala ka na, Ama. Kami na ang bahala dito. Basta huwag ka nang umalis sa kandungan ng Ama. Diyan ka na sa maliwanag. Kami na ang bahala dito, nak. Yung mga ilalagay dyan. Si Rapi, maraming salamat po sa tulong na binigay mo sa amin at saka magtuloy-tuloy sana yung nararapat para sa hustisya sa amin. Thank you, si Rapi. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang